permissions ni dire and then kani kay para mag-run ang application sa background, ang kani kay sa para mabasa ang notification, which is masend dire masin siya dire basta na siya ma-detect nga package sa GCash. Basta package sa GCash may naagani mo gawas ng notification sa imong cellphone, then naangad ta ang GCash, then iya na i-detect. If naagani iya na i-send yan ni sendo sa siya dire which is dire ang kani nana siya isod nga link sad, which is ang kani ang link mo ni ang imuhang link sa imong website, link ni sa imong website no, which is katong akong gibutang nga API, and then ikuha niya aning link ikuha niya moadto na siya nga area, ikuha niya wait lang dili mo diya na ikuha niya atong bag-o nga link mo na ni siya server URL. Ikuha sa server URL, isend na niya ang mga package name, data title, text data, and then mo show ra sad na kung ang notification kay na failed or success. Kay naaman ni kanantos, which is asa man to, asa na ni siya notification nga kuan mo show sa din sa notification sa babaw nga na send or wala na send ang notification no, mo ni siya and then dire ara to ilisan dire ara to ilisan ang iyahang URL which is connected sa imuhang website. So karon kay tungod kay ako man gibot nga og inaani, if ever nga kaya ako man gibot nga inaani gituyo na ako para mailis-ilisan ako dire para no need na mag reinstall or mag uninstall sa application. Kaya pwede man ni mailisan dire through sa ako ang GitHub, which is dire pwede mo siya mailisan. For example, yun commit changes kuan diri mausab na diha karon kay manang wa na nausab kay naa may catchy na matay gitawag nga catchy. So wait lang. So mas ilisan ni siya diri open tagline browser, brave nyo lang. For example diri mausab na tayo since wa man gyapon na usab, so naawon sa nato diri kay basin na sayop to okay ra man gyapon. Without catchy kinag-catchy mo nga siya.
So makita ni mga wa gyapon siya na usab no. Pero mausab ra kadugayan. Diri ra na usab-usabon. Kaya ako nang gilink sa ako ang GitHub. So since ako man nang giusab, ako nang sa ibalik. Okay, para dito ma-error ang current nga gawa edit. So once again, ang kani diri muna giginag mo ni ang katong mo get siya og URL. Para pwede na to mo usab-usab if ever nga naguba ang website, inana. If ever naguba ang website, pwede na to mailisan ang URL sa iyang backend without uninstalling and reinstalling. And then diri ang kani kay ang purpose ani diri para ni ma-target ang katong Gcash nga app para ma-open siya every 2 minutes. Para ma-open siya every 2 minutes. Kay ginahimo ni nato para mag-online gihapon siya. Mag-online gihapon ang application permi, no? Kung man na i-build and then kung na-generated nga bundle kay pwede ra sad. Yeah, next, yeah, finish. Release ani na imo i-install. I-install nimo, ipang-on data nimo mga requirements, required permissions, and then good to go na to siya. Pero sa akong gipakita nga video sa last usa so muna to. So ang gawas nga application ani matay mong ipa-install sa imong Android. No? Sige na.